Hello guys and welcome ulit sa aking another vlog. Samahan niyo ako today dahil gagawa tayo ng Korean kimbap at dadalhin natin ito sa aming gathering kasama ng mga kaibigan namin sa church. Ngayon lang ulit ako gagawa nito kaya naman na-excite ako. Kaya nung gabi pa lang ay minarinade ko na sa bulgogi sauce itong mga karne dahil isa nga ito sa mga ibabalot natin sa gagawin nating kimbap. Kimbap or gimbap, kayo nang bahala guys kung anong gusto nyong term. Bali yung karne nga palang ginamit ko dito ay pinaghalong beef at pork. Tapos ito nga din pala yung tin-slice pork and beef na binebenta namin sa tindahan. Ganon din sa sauce na ginamit ko dito. Ready-made bulgogi sauce na siya na mabibili nyo sa kahit saang Korean store. Tapos ito, nagsasaing na ako ng Japanese rice. Binebenta din namin yon sa tindahan. Halos lahat nga ng gagamitin kong ingredients dito ay paninda namin sa tindahan. Maliban na lang sa gulay na gagamitin ko. Habang sinasaing ko nga pala yung Japanese rice dito ay naghiwa-hiwa na ako ng mga gulay at yung spam. Uunahin ko na nga pala ang pagpiprito dito ng itlog. Hihiwain ko din sana to ng straight at mahaba kaya lang nahirapan ako sa pagbabaliktad ng itlog at nadudurog nga. Pero kahit nga ganyan ay okay na yan, maipapalaman din natin yan. Ang mahalaga hindi naman ito pang benta at pang sarili nga lang. Pagkatapos ko nga iprito yung itlog ay itong mga spam naman, hiniwa ko na din yan ng pahaba para madali nating maipalaman mamaya sa seaweed. Pagkatapos kong maprito yung mga spam ay itong mga crab stick naman ang sinunod ko. Alam nyo ba yung panganay kong si Prince, paborito ito, lalagyan niya lang yan ng cheese sauce tapos uulamin na niya. Kaya pag nagsasamgipsal kami ay hindi pwedeng mawala ito dahil ito nga yung inuulam niya. Saglit ko nga lang pala itong prinito at hinahon ko na agad. Pagkatapos ay sinunod ko namang lutuin itong mga carrots na hiniwa ko lang ng maliliit at pahaba. Tinimplahan ko lang din pala yan ng konting asin at paminta. Gumawa lang din pala ako dito ng pinaghalong tuna at Japanese mayo. Nung mai-ready ko na nga lahat ng sangkap na gagamitin ko at naluto na nga din pala itong Japanese rice, ay tinimplahan ko na itong kanin ng sesame seeds, sesame oil, konting suka at patis. Hinalo-halo ko lang hanggang sa humalo sa lahat ng kanin yung mga nilagay kong condiment. Pagkatapos ay sinimulan ko na ang paggawa at pagbalot ng kimbap. Gumamit nga pala ako dito ng bamboo roll para madali nating balutin at hulmahin yung kimbap. Pagkatapos ang una kong nilagay ay yung nori wrapper tapos in-spread ko lang yung kanin. Tapos nilagay ko na yung prinito kong bulgogi meat, cucumber, crab stick, itlog, carrots, yellow radish tapos nilagyan ko ng mayo. Tapos bago ko ibalot ay nagbrush lang ako ng sesame oil dun sa dulo ng nori wrapper. Tapos ay hinulma ko lang ng paikot. Pinipiga-piga ko din para hindi maluwag yung pagkakabalot natin. Bali tatlong klase nga pala ng kimbap yung ginagawa ko dito. At itong unang ginagawa ko nga ay yung meat bulgogi kimbap. Tapos gagawa din ako ng spam kimbap at tuna mayo kimbap. Pero lahat ay lalagyan ko ng crab stick dahil marami nga akong niluto. Pampasarap din kasi to at dagdag ingredients. Alam nyo ba dati guys, nung nasa abroad pa yung asawa ko at wala pa akong trabaho ay nagbebenta ako ng ganito. Maganda din kasi itong pang business dahil patok din ito sa mga tao at maraming may gustong kumain nito. At dahil nga mahirap at medyo matrabaho itong gawin ay order na lang sila. Pero kailangan pag ganitong ibebenta mo ay talagang masipag ka. Hindi kasi siya madaling gawin at medyo matakaw nga siya sa oras pag lulutuin mo. 6 years ago na nga pala simula nung huling gumawa ako nito at yun nga yung time na nagbebenta pa ako. Tapos ang hirap ko pa nga sa ingredients noon kasi wala pang Korean store dito sa Baler. At ngayon nga isang tumbling ko na lang yung mga ingredients kaya naman na-miss ko talagang gumawa nito. Nakatapos na nga pala ako magbalot ng mga kimbap at ito na nakagawa ako ng 10 na balot. Hihiwain ko nga pala ito ng bite size at bilog. Tapos i-arrange ko dito sa container para magandang tignan. Kailangan nga pala yung kutsilyo mo dito ay yung matalim talaga para hindi masira yung pagkakarol. Kaya naman kanina bago ko hiwain yan ay pinahasa ko muna sa asawa ko tong kutsilyo. Tignan nyo naman at napakaganda ng itsura habang nilalagay ko dito sa container at nakakatakam na ngang kainin. Yung mga dulong part nga pala ng kimbap ay hinihiwalay ko ng lalagyan dahil kumbaga sa food presentation nga ay reject na yun. Tapos na nga ako maghiwa dyan at ito nga halos mapuno ko yung isang container. Tinikman ko nga yung isa dyan at ang sarap nga at na-miss ko talaga yung lasa nito. Pagkatapos ay pumunta na nga kami dito sa bahay ng kaibigan namin sa church dahil may lunch gathering nga kami dito ngayon. At excited nga akong ipakita sa kanila itong dala kong pagkain. Pagdating namin dito ay napakarami nga din pala nilang niluto at dalang pagkain. Merong pakbet, ensaladang pako, yung ginawa kong kimbap, pansit, inihaw na bangus, bulalo at barbecue. Napakasarap nga ng mga pagkain at nakaka-excite na nga kaya bago nga kami mabusog ay pinagdasal muna ni Pastor Harvey yung aming gathering pati na rin yung mga pagkain. Napakasarap ngang kumain at mag-gathering dito lalo na't mahangin yung panahon. Sobrang nabusog at nag-enjoy nga kami dyan. Bukod nga sa pagkain ay na-enjoy din namin yung aming fellowship kasama ng mga kaibigan namin sa church na family and couples din. So yun lang muna ulit for today's video guys. Sana ay nabusog at natakam kayo ulit sa aking vlog ngayong araw. Salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!